ganito po yung goal sa akin ni Coach Kat. Ito po yung naging dahilan. Bakit po na-achieve namin ni Coach Sian from zero, being to someone na hindi lang basta kumita, kundi marami din pong natulungan along the way. And I'm very excited kasi tonight, di ba, yung po ang topic natin. Ang tanong, excited ka na ba na magkaroon ng malinaw na direksyon bago matapos ang taon? Sige nga, I'm ready! Yes, coach. Yes, Coach. coach. Ready na, coach. Yes, I'm ready. Excited. Excited na. Yes. Na meron kang tinatawag na target setting, 'di ba? Tandaan mo, ang target setting mo or yung goal set mo, yan yung magiging direction mo. Yan yung guide mo all throughout the 90 days, 'di ba? So you need a clear map. Always remember, kailangan mo ng malinaw na mapa kung saan ka pupunta. Tanungin kita, 'di ba? Imagine mo pag sumakay ka ng taxi, sabi mo sa driver, "Kuya, kahit tinanong ka niya, saan ka pupunta?" Sabi niya, "Kuya, kahit saan na lang." Sa tingin mo, saan ka dadalhin ni kuya, nung driver? 'Di ba? Siyempre, anywhere. At bakit? Bakit doon ka niya dadalhin? Kasi yun yung wala kang sinabi, hindi mo sinabi yung lugar na gusto mo. Ganon din sa buhay and especially sa business na ginagawa natin. Kung wala kang malinaw na goal, kung saan-saan ka lang mapupunta. And that's the reason why many are going too fast without direction. 'Di ba? So, ngayon, 'di ba, alam ko lahat naman tayo gusto maging successful, tama? Kaya ka nga nagawa sa franchise, gusto mong maging successful and for you to be successful, it is important that you are working towards something na gusto mong ma-accomplish. Example, 'di ba? Sa mga naglalaro ng basketball, 'di ba? 'Di ba pag ikaw sa mga boys nagba-basketball ka, syempre gusto mo ano ka mala Stephen Curry, 'di ba? Yung iba daw LeBron, ayaw daw kay Stephen. Gusto mo mala LeBron ka, 'di ba? So ang goal mo, 'di ba, maka 3 points ka, maka-shoot ka palagi. Ang target mo, ikaw yung pinaka maging MVP. Sa football, 'di ba, ang gusto mo pumasok yung bola sa kalaban. Ang tawag po doon target, tama? Ang tawag po doon goal. 'Di ba sabi mo gusto mong pumayat? Ha? Ang tawag po doon target. Gusto mong magkakotse, ang tawag doon target. Ang tanong, bakit ba kailangan mag-set ka ng target mo? Importante na mag-set ka ng target mo. Number one, it is to identify what you want in life. Okay? Kailangan alam mo kung ano yung gusto mo. You need to have clarity sa isip mo. Okay? Sabi mo nga, clarity. Sige nga, clarity. 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 Clarity, coach. Ba, hindi pwedeng humahataw ka tapos hindi mo alam ano gusto mong mangyari sa sarili mo. 'Di ba? Sabi nga nila, if the why is clear, the how is easy. Kailangan mo malaman sa sarili mo, why do you want it? Para kanino, what's your motivation para sa isang bagay na gusto mong mangyari sa buhay? Kasi if ikaw gumagalaw at tumatrabaho ka lang for no reason, you'll just be wasting your time. 'Di ba? Kaya pag may goal ka, klaro sa iyo, ano ba yung gusto mo? Dahil ikaw ay nag-set ng goal mo, bakit nga ba ito yung gusto mo? And sometimes, 'di ba, madami tayong gustong mangyari sa buhay natin, pero alam mo, writing down is very important para mas maging malinaw sa iyo ano talaga yung mga gusto mo. So, setting a goal or setting a target can really help you identify ano ba yung gusto mo talagang makuha sa buhay. At the same time, pag ikaw kasi nag-set ka ng target, matutulungan ka niyan na magamit mo yung time mo, tsaka yung energy mo wisely. Okay? Kasi sa negosyo po na ginagawa natin, pag wala kang certain target, gusto mo lang kumita, kasi pag sinabi pong gustong kumita, masyado pong broad yun eh, masyadong malawak. 'Di ba medyo magde-delay yung success mo kasi hindi mo na ma-maximize yung time and energy mo. Minsan pag wala kang clarity sa gusto mo at hindi ka nakapag-set ng goal, tendency, madami kang mga bagay na kailangan na magagawa mo kasi alam mo yon, madami kang mga bagay na hindi mo pala nagagawa. I mean, 'di ba? Kasi alam mo, ang need mo is prioritization sa buhay. Minsan 'pag wala kang goal, 'di ba, umuwi ka ng bahay, pagod ako, tutulog na lang ako kasi wala ka namang gino-goal, tama? 'Pag ikaw halimbawa busy ka, okey lang kahit hindi ka magbigay ng time, okey lang kasi wala naman akong goal. Wala kang income na goal, okey lang kahit wala akong pay in this week kasi wala naman akong goal. 'Di ba, okey lang kahit wala akong nabentang produkto ngayon kasi wala naman akong goal. So alam mo yon, 'pag ikaw nag-set ka ng goal, it can help you use your time and energy wisely. 'Di ba? Alam mo ngayon
kung saan mo dadalhin yung oras mo because sometimes we have to use our time sa mga bagay na hindi makakatulong sa success natin na gusto mo, 'di ba? Yung energy mo sana na ilalagay mo sa goals mo minsan nasasayang. So yung pagse-set ng target, makakatulong yan sa'yo para ma-manage mo ng maayos yung time and energy mo. And at the same time, pag ikaw may goal ka, mas mabilis ka makakagawa ng good decision making. Sabihin mo nga, good decision making. Good decision. Good decision making. Decision. Diba? So, tandaan mo, if you have goals, mas makakapag-isip ka ng tama. Kasi tandaan mo, 'di ba, pag wala kang goal, 'di ba, ang daling huminto, 'di ba? Minsan ang daling mag-quit, ang daling mong mapagod. Usual people na mabilis mag-quit sa business are people who don't set their goals. Kaya hindi nakakagawa ng good decision making for themselves. So if ikaw may goal ka, mas madali ka makakapag-decide for yourself, for your network, for your family. So for example, nagwo-work ka pag Monday, 'di ba? Usually tambak ang workloads mo niyan. Pag uwi mo sa bahay, sabi ko nga kanina, pagod na pagod ka. Kaya nag-decide ka, hindi na lang ako a-attend sa training mamaya. Rev up Monday, 'di ba? Alam nyo, panigurado, 289 tayo ngayon pero marami. That was their decision kanina. Yun yung naging decision nila. And you know, that's decision making. Pero guys, tandaan mo, pag malinaw sa iyo ang goal mo, kahit anong pagod pa yan, you will make the right decision na umattend kasi alam mong makakatulong sa goals mo yung pag-attend ng training. Kaya okay lang ba? Sige nga, itap mo muna yung sarili mo kasi nandito ka tonight, di ba? So, congratulate mo, 289 people na talagang seryoso, di ba? So, you know, at the same time, pag ikaw nag-set ka ng goals, it can help you with alignment, di ba? So, for example, setting goals, it can make you align sa sarili mo, lalo na sa grupo mo, sa coach mo, di ba? So, importante din na align kayo ng coach mo. Ano bang gusto mong mangyari this year? Kasi mamaya, coach mo lang pala ang may gusto na kumita ka, ikaw hindi, di ba? So, you know, creating goals make you align sa coach mo and even sa mga platforms na ginagawa ng Spartans Elite para sa lahat. It can also help you monitor your actions. Meaning, dahil may goal ka, mas mabilis mo monitor yung hataw mo, yung effort na binibigay mo, kung tumutugma ba yan sa goal mo. Example, gusto mo na kumita ka for the last 4 months ng 2 million pesos. Eh sa isang araw wala kang kausap, di ba? Tapos nagising ka tanghali na. So, setting a goal can help you improve and adjust also yung mga actions na binibigay mo sa negosyo natin. Kasi remember, kung malaki ang goal mo, malaking action din ang kailangan mo. Tama or tama? Sige nga, can you please unmute? Tama o tama? Tama. Oh, tama. Tama. Coach. Sobrang tama. Tama. Di ba? Wala kang choice ang tama or tama eh, di ba? So, Tama. goals can give you also a direction and keep you focused sa saan mo gusto na mag-end up. So, having a goals helps you focus sa mga bagay na gagawin mo. Kasi, alam mo, pag wala kang goal, sabi ko nga kanina, mabilis kang ma-distract, di ba? Kasi wala ka namang hinahabol. Konting may magyaya sa'yo manood ng TV, ng movie, mabilis sa'yo to say yes. Siyempre, wala kang hinahabol eh. Pero pansin mo, di ba, pag ikaw may goal ka, for example, sa trabaho mo, may deadline ka. Oh, di ba, sa mga nagtatrabaho, may deadline ka, kailangan ipasa, sabi ni boss, tomorrow morning, I want it in my desk. Ganon, di ba? So, ikaw, bigla kang inaya ng kaibigan mo, tara, birthday ni ganito, eh, ang dami mong kailangan tapusin. Di ba, usually, pag ganun, dahil alam mo may tatapusin ka, you will say no. Pero tandaan mo, kasi bakit may goal ka eh. Pero pag ikaw, wala kang goal, mabilis for you to say yes kasi wala kang hinahabol. Pero pag ikaw may goal kang nakaset, 'di ba? Kapag naka-focus ka, you can also alam mo yun, it can also give you directions papunta sa goal mo para hindi ka maligaw ng landas. 'Di ba? Madami na biglang naliligaw eh. Nasa magandang business na, nasa magandang company na. Minsan dahil hindi klaro yung goals mo, may mag-offer lang na trabaho sa iyo, naligaw ka, 'di ba? So you have to clear your minds. You have to set a goal. And at the same time, bakit pa kailangan natin mag-set ng goal? It excites you every day. Tama ba? So, ako po kasi nung time na yun, 6 years ago, nung ginosat ako ni Coach at araw-araw po, sa sobrang excited ako, dahil sa sobrang klaro ko ano yung nag-iintay na buhay sa akin at sa pamilya ko,
Lagi po akong nagigising to the point na uuna pa ako sa alarm clock kong 7 AM. Sa sobrang excited kong umataw, kumausap ng tao dahil alam kong may magandang mangyayari sa akin, 'di ba? Alam mo 'yon, anong oras na hindi pa rin ako makatulog. Everyday, kami ni Coach Erica nyo, alam nyo, minsan magkasama kami 9 AM pa lang. Siya yung kasama ko na witness po ni Coach Erica nyo, yung nag-share kanina, 'di ba? So, na-witness po ni Coach Erica nyo kanina na nagsisimula po ako ng walang-wala. To the point, magkasama kami ng 9 or 10 AM, magugulat po kami, 5 PM na. Sabihin sa akin ni Coach Erica mo, "Coach, hindi ka nagugutom?" Kasi ngiti-ngiti yun. "Coach, hindi ka nagugutom?" Ay, oo nga no. 'Di ba? Di pa pala tayo nagla-lunch, 5:00 na. Sa sobrang excited namin, ultimo pagkain nakakalimutan namin. Hindi kami nakakaramdam ng gutom. Hindi kami nakakaramdam ng pagod. Kasi imagine mo, kahit naman ikaw, alam mo, yayaman ka na, 'di ba? Makakatulog ka ba? 'Di ba? So, setting a goal can give you clarity. 'Di ba? Kahit sa isang relasyon, 'di ba? Nakaka-excite pag alam mo may plano sa iyo eh, 'di ba? Alam mo pag may magandang plano sa future mo yung partner mo. Pag walang plano, nawawala yung kilig, nawawala yung excitement. So same lang sa goals natin. Setting a goal can excite you and give you the best energy every day para kargado ka araw-araw. Ang tanong ko sa iyo, may goal ka ba? Sige nga, may goal ka ba? Meron wala? Yes, Coach. May goal po. Coach. Meron. Coach, meron. Sige nga. Coach. Meron. What is your goal? 'Di ba? What is your goal? Kasi alam ko marami sumagot, nag-unmute, 'di ba? Thank you for your honesty. I appreciate your honesty that you have a goal. But you know, the problem is, marami may goal, coach, gusto kong kumita ng 1 million. Gusto kong kumita, coach, ng ganito. Pero hindi mo nasabi sa sarili mo kung kailan. Baka mamaya sinabi mo, "Coach, gusto ko pong yumaman, gusto kong kumita ng 50 million sa negosyo, mga year 2098, gano'n, 'di ba? Ugod-ugod ka na pala 'no, pagdating ng moment na 'yon. So, alam mo 'yun, marami nagse-set ng goal, pero hindi siya specific. 'Di ba lagi pong sinasabi 'pag nagse-set ka ng goal, kailangan smart. Sabihin mo, smart. 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 Hindi ibig sabihin, matalino ka dapat, 'di ba? Smart, ibig sabihin, pag ikaw nagke-set ka ng goal, it's important po na lagi yang specific, 'di ba? Alam mo dapat specifically anong gusto mo. Halimbawa, ang daming nagsasabi, "Coach, this year, magkakaroon ako ng kotse." Specific ba yun? Hindi. Kailangan pag nagse-set ka ng goal, for example, sasabihin mo, "Coach J, this coming October, maglalabas po ako ng Honda Civic na puti, automatic transmission, top of the line." Kailangan ganun. Dapat klaro sa'yo gaano ka specific yung gusto mo. Kasi baka mamaya sinasabi mo, "Gusto ko lang coach, gusto ko po magkaroon ng sasakyan. Ang goal ko magkaroon ng sasakyan." Ngayon, binigyan ka ng bisikleta kasi sasakyan din yun, di ba? So, kailangan specific ka, what do you want? At the same time, ang tanong, kailangan measurable yan. Kailangan attainable yan. Sa hataw ba na ginagawa mo? Sa effort ba na binibigay mo? Kaya ba? Kasi baka mamaya gusto mo, "Coach, next year naka-Ferrari ako." Pero ngayon, yung hataw mo, pang bisikleta din, di ba? So, kailangan sa hataw mo, measurable, attainable, and kailangan realistic. Di ba? Kasi baka mamaya, "Coach, next month, naka-Lamborghini na rin ako." 'Di ba? So, pwede ba 'yon? Tandaan mo, there's no overnight success. Kailangan realistic yung goal mo. And lastly, kailangan time-bounded yan. Kailangan meron kang deadline. Kailan? Okay, 'di ba? Kailan mo gustong kumita? Kailan mo gustong yumaman? Kailan mo gustong ma-achieve yung goal mo? Kailan mo gustong makuha yan? Kaya importante po na kailangan yung goal mo time-bounded. Kaya nga po alam nyo, ang ganda ng business natin eh. Imagine niyo every Monday, mayroon po tayong goal, 'di ba? Every week, mayroon po tayong tinatawag na cut-off. 'Di ba? May tinatawag tayong cut-off every week. Anong araw ang cut-off natin? Sige nga, if you know what day is Monday. Monday, Monday, Coach. coach. Monday. Goodness.
Monday, Ang coach. ang pinaka-start of the week ng system natin is Tuesday, tama? Yes. And pag Monday. Monday night or Tuesday, madaling araw, paglagpas ng Monday, makikita mo yung income mo na meron or wala. Doon mo magi-gauge, wait lang, humataw ka ba talaga? Trumabaho ka o wala? Doon pa lang, sa system pa lang ng JC, mayroon ng tinatawag na cut-off mindset. Sabihin mo nga, cut-off mindset. Di ba? Cut-off mindset. Mindset. Ang tanong, mindset, ikaw ba, particular ka ba every cut-off? O minsan hindi ka na nag-e-excite kasi sinasanay mo yung sarili mo na hindi ka excited magbukas ng portal mo or worse, hindi mo na even binubuksan yung portal mo. Kasi alam mo wala kang makikita. Di ba? So alam mo yun, it's very important na ikaw particular ka every week. Ano ba yung cut-off? Matandaan mo, marami nakatingin sila sa long-term goal. Which is okay. That's okay looking at the long-term goal. Pero tandaan mo, yung goals kasi na gusto mo long-term, tandaan mo makukuha mo yan doon sa mga liit-liit na goals. 'Di ba na kinukuha mo, especially every week. For example, yung nabi-visualize mo sa sarili mo, 3 years from now, sige nga, magbigay ka. 3 years to 5 years from now. Sabay-sabay kayo. Anong nakikita mo? Sige, unmute ka. Anong nabi-visualize mo sa sarili mo? 3 years to 5 years from now. Financially free. Millions. Financially useful now. Just Circle na ako. Financial Carla po. Millionaire. Financially freedom. Passive income. Milyonaryo na ako. Driving. Dami na yung grupo. Laki na yung grupo. Tandaan mo, lahat ng sinabi mo is tama. 'Di ba? Yung iba nga lang, hindi specific, pero lahat tama. Pero tandaan mo, yung nakikita mo, yung vision mo 3 to 5 years from now, mangyayari yon kung 3 to 5 years yung pinag-uusapan natin, ang makakatulong po dyan is hindi yung taon hindi yung dun Ano yung ginagawa mo every month? Para maging successful yung one mo, anong ginagawa mo every week? Para maging successful yung week mo, anong ginagawa mo every day? So, alam mo yun, ang tawag po doon is micro-organizing your goal. Kung gusto mo, lahat ng sinasabi mo kanina, mag-passive income, maging millionaire, wala nang utang, magkakotse, and dahil mo sinasabi kanina, alam mo, mangyayari yan. Especially if you became very particular with our cut-off mindset. Yung every week, hindi ka pumapayag na natutulog ka ng Lunes ng maaga. Kaya alam na alam ko pa yung mga hindi nagmamam. Yung mga hindi nagmamam, yan yung mga hindi na excited, di ba? Na mag-Tuesday kasi walang inaabangan, di ba? So, alam mo yun, dapat ikaw, lagi kang excited kasi alam mo, mag-reflect yung income mo, alam mo, mag-encash ka, excited ka kasi alam mo, Sabado may kukunin ka na naman check Yung every week, hindi ka pumapayag na wala. 'Di ba? Hindi ka pumapayag na hindi ka kumita ng maganda. Hindi ka pumapayag na hindi ka kumita ng malaki. And alam mo, paano mo magiging effective yan? Pag ikaw, nagsiset ka ng mga target mo, hindi lang po yung target ng pangmatagalan, kundi ano ba yung weekly target mo? This week, ano bang target mo this week? Lalo na po tomorrow, bagong cut-off na naman mamaya. Ang tanong, sige nga, chat mo nga, ano yung naiisip mong target mo this week? Halimbawa, goal ko, kumita ako coach ng 30,000 this week. Halimbawa, magkaroon ako ng 2 direct this week. Sige nga, i-chat nyo, ano yung goal nyo na naiisip mo this week? Ano yung nakikita mo na tatamaan mo or talagang ipupush mo yung sarili mo? Sabi ni Ma'am Ann, magkaroon ng Agila, Mary Ann Calubad, Jemel, 100,000. Diba? Dominic, 5 and more direct this week. Si Dan, 3 direct this week. Arjon, 2 direct, 5 direct, 7 new direct this week. Coach Eden Cabanal, si Sir Roy, 100K income. So, ang tawag po dyan, goal. Imagine mo, every week, hindi ka pumapayag na hindi mo makita yan. Alam mo kasi, the problem is, minsan, dahil hindi tayo time-bounded sa isip natin, dahil wala kang siniset na deadline at goal sa sarili mo weekly, di ba ang Pilipino pa naman, manyana habit? Di ba? Ang goal ko 2 years,
kumita ako ng ganito eh. Wala pa naman, okay lang. May natitira pa akong 7 months. Yung magugulat ka na lang, natapos na yung time frame na binigay mo, wala ka na-achieve kasi puro ka, Correct. okay lang, okay lang. Pero imagine mo sa isang linggo, hindi ka pumayag, nag-100,000 ka. 100,000 a week is 400,000 a month. Nai-imagine mo na ba? Nai-imagine mo ba ano yung buhay mo? Nai-imagine mo ba yung itsura ng rep mo kung every week lang you are very particular with your deadline, with your target. Sabi mo nga ulit, target. Diba? Target. 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 And alam mo, yung katulad nga nakapag-set ka ng goal, tama? Madaling mag-set ng goal. Madali naman mangarap, 'di ba? Pero alam mo ang tunay na challenge, it is about the execution and consistency. Dito po pumapasok yung role ng mentor at ng monitoring. 'Di ba? Sabi ko kanina, let's be real, lahat tayo may goals, 'di ba? Ikaw, meron kang iniisip na goal, pero ngayon naisip mo na may goal ka dapat this week, tama? Pero bakit karamihan hindi naaabot yung goals nila? The answer is, gusto mo ba ng answer? 'Di ba? Marami nag-goal. 'Di ba? Sino dito yung alam Yes. minsan nag-goal ka naman, coach. Bakit hindi ko pa din nahi-hit? Meron ba dito? Yung Yes, coach. nag-goal, hindi mo nahi-hit. Yes. Coach. Sabihin ko sa'yo yung sagot kung bakit. Ano yung coach? Why, coach? Bakit ko? Bakit, coach? Bakit, coach? Why? Ba't Coach. Ay, coach. bakit? Di ba Tagalog na nga lang? Bakit, Bakit? coach? Bakit? Alam mo kung bakit? Na kahit minsan, ikaw sa sarili mo, nagsiset ka ng goal naman, minsan binubulong mo sa sarili mo, minsan pinagpipray mo, binubulong mo kay Lord, di ba? Pero the answer is, bakit hindi mo naaabot yung goals mo? Kasi kulang ka sa monitoring. Sabihin mo, monitoring. 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 Ano? Kung wala kang bantay, kung walang nag-check sa'yo, madali kang ma-distract. Madali kang sumuko. Madali mong sabihin, next time na lang. Bawi na lang ako next week. Tama ba? Tandaan mo, a goal without monitoring is like a plan without action. Useless. 'Di ba? In Tagalog, ang goal daw na hindi na monitor is para siyang plano na walang action. Useless lang din siya. And dito po pumapasok yung dahilan bakit ka may mentor. 'Di ba? Bakit? Tandaan mo ang mentor mo, that someone na ahead sa'yo sa journey mo. There are someone na who already made the mistake so you don't have to repeat it by yourself, 'di ba? Sila yung mga tao na nakakakita ng mga blind spots sa hataw mo na hindi mo nakikita. Parang, 'di ba, driver, tsaka halimbawa, Waze. Parang driver, tapos Waze. Kung mag-isa ka lang, baka maligaw ka. Pero kapag mayroon kang Waze, or 'di ba, para ang mentor, parang Waze yan, may magga-guide sa'yo. May mag-remind sa'yo kailan ka liliko, 'di ba? Magma-alert yan pag mali ang dinaanan mo, 'di ba? A mentor without monitoring is para siyang Waze na pag hindi mo binuksan, 'di ba? Useless din. Pag hindi mo ginamit, 'di ba? Hindi ka maliligaw ka pa din. So, ang tanong, ikaw may goal ka ba? Pero nagpapa-monitor ka ba sa coach mo? Kapag minonitor ka ng mentor mo, yung iba kasi, coach, ayoko kasi magpa-mentor, nahihiya ako eh. Nahihiya ako kay coach pag hindi ko na-hit yung goal ko. Nahihiya ako magpa-monitor kasi coach, baka pagsabihan ako ni coach. Lalo na po maraming ganun. Marami po ayaw magpa-monitor kasi they take it negatively. Tandaan mo, ang monitoring po, hindi siya para pagalitan ka. It is actually a sign of care and commitment ng mentor mo sa growth mo. 'Di ba? Kung hindi ka komportable magpa-mentor, tanungin mo yung sarili mo, gusto mo ba talaga ng success o gusto mo komportable ka lang? 'Di ba? Kung seryoso ka sa goal mo, huwag kang matakot sa intense monitoring. 'Di ba? Huwag kang mahiya sa correction ng mentor mo. Because your mentor sees your potential, hindi yung excuses mo. Uulitin ko po, your mentors will always see your potential, not your excuses. Your mentors pushes you kahit alam niya, kasi alam niya, 'di ba, na alam mo 'yun, kaya mong mag-level up.
importante po na nagpapa-monitor ka sa coach mo. Kasi hindi pwede, 'di ba, na gumagalaw ka, hindi ka nagpapa-monitor. Mamaya mali na pala yung ginagawa mo, magaling ka sana, malupit ka sana, 'di ba? Talented ka sana pero dahil mali yung ginagawa mo, hindi na monitor ng coach mo, tandaan mo, we can only correct what we see. Pero yung mga bagay na hindi mo pinapakita, hindi ka namin matutulungan. 'Di ba? If you don't allow us to monitor you, if you don't allow us na parang sa magulang, 'di ba? Sa mga may anak, 'di ba? Pag ang magulang naka-close monitor sa anak, nakikita mo anong ginagawa niya. Katulad ko po, sa school po ng anak po namin, everyday po, nasa system nila, nagte-text na may nag-automate sa akin na message, 'di ba? Pag lumabas na ba ng school si Sean, lumabas na ba ng school si Shana. So that's close monitoring, monitor namin kasi baka mamaya kanina pa pala lumabas ng school, bakit hanggang ngayon wala pa sa bahay? We are monitoring our kids also growing up. Tama, monitor niyo yung mga anak niyo paglaki. Kasi bakit pag hindi mo na hindi mo na monitor, hindi mo nakita, minsan yun yung mga napapariwara. Importante po na namo-monitor mo. Kasi, 'di ba? Tandaan mo, kahit gaano kaganda yung goal mo, useless po siya kung walang monitoring kasi hindi ka na-assess. Sabihin mo nga assessment. 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 Alam niyo pa, we really witness ano bang tawag dito? Yung tinatawag na critical mass sa mga nakakaintindi. We experience the critical mass of the Spartans elite as a group. Na-witness talaga namin siya. Alam niyo kung bakit? Dati po kasi, grabe po yung grabe po yung action when it comes to assessment. Grabe po yung ginagawa when it comes to briefing and debriefing. Sabi nga lahat talaga ng bagay merong advantage and disadvantages. Ngayon, ang advantage po ng Rev Up Monday natin, marami nakaka-attend ng training, di ba? Kahit nasa malayo ka, nandito ka. Pero alam nyo, before po kasi ang Rev Up Monday talaga namin, every Monday, magugulat ka, punong-puno yung sobrang laking hall ng dating kumpanya namin na kasya kahit 800 katao, siksikan, tayuan, malala talaga. Every Monday, lumuluwas kahit mga taga-probinsya. Alam niyo po, nung moment na yon, pag pumunta ka ng office, dahil puro teachers ang member namin, puro kulay pink, di ba? Di ba mga coaches, yung naka-witness, yung office po namin, puro pink na pink. Bakit? Kasi pink po yung uniform ng mga teachers. Every Monday, nandun kami lahat, punong-puno talaga sila, di ba? Ang dami. And alam nyo, bakit umabot sa sobrang grabe talaga yung time na yon? Sobrang wild. Alam mo yung magugulat ka na lang, kakasimula pa lang, kumita 300,000. Bagong member, 3 months lang, 1 million ang kinita. Makakakita ka doon, biglang bumili ng sports car, bumili ng kotse. Alam mo yung non-stop yung buhos ng resulta. Why? Kasi sobrang intense po when it comes to assessment, briefing, debriefing, and monitoring ng time na yon. Dahil pag Monday, 'di ba? Pag Monday, magkakasama dahil nga offline. So, ang nangyayari po sa amin nun, after ng Rev Up Monday, kakain kami sa McDo. Pagkain kami ng McDo, lahat yan, usap-usap kami, table talk. O ano yung goal mo last week? O, nag-goal ka last week 50,000. O bakit hindi mo na-hit? Anong ginawa mo? Ano yung hindi mo nagawa? Ano sa tingin mo yung dahilan? So, dahil nagkakaroon ng usap kami before with every single member, promise, every single member kinakausap namin sila. So lahat nagkakaroon ng correction. Lahat nagkakaroon ng assessment. Lahat na itatama, lahat na iga-guide. Kaya next week pagbalik, coach, hit ko na. Kasi bakit yung mga bagay na ginawa niya, na figure out, kaya pala, ito pala, o sige, this week, ito gawin mo. So dahil nagkaroon ng correction, dahil nagkaroon ng assessment, na next week, na itatama, nagiging tama din yung resulta. So, bakit ba importante yung assessment? Imagine mo ganito. Gusto mong pumunta ng Baguio, halimbawa, mainit na naman, di ba? Gusto mong pumunta ng Baguio, goal mo yun. Pero paano kung hindi mo tinignan kung may enough gas ba yung sasakyan mo?
Hindi mo chinek, 'di ba? Umakyat ka ng Baguio, tapos tumirik ka kasi wala ka palang gas, 'di ba? Hindi mo chinek kung gumagana ba yung makina mo o kung tama ba yung daan na dinadaanan mo. Baka sa gitna ng biyahe tumirik ka, maligaw ka. Kasi bakit? Hindi mo inassess yung sasakyan mo eh, tama? So, in our business, very important po ang assessment. Number one, para magkaroon ka ng awareness. Sige nga, sabihin mo, awareness. 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 Kita mo kung nasa Awareness. diba? Versus kung saan mo gusto pumunta. Awareness para maging aware ka, 'di ba? Na, uy, wait lang. Imagine mo, last month ito lang yung kinita ko, yung nakakapag-assess last month 50,000 lang yung kinita ko, this month 100,000. Uy, last month 100K kinita ko, bakit this month 30,000 lang? May awareness ka. Kaya importante nag-a-assess ka. At the same time, correction. Para pag mayroong mali, agad na adjust. Hindi yung baka mamaya, umabot ka 3 months, 6 months because you keep on doing the same thing. The same old bad habits, you keep on doing yung mga bagay na hindi makakabuti sa negosyo mo dahil hindi na pag-uusapan, dahil hindi na-assess. And syempre, minsan, ikaw, lalo na nagkisimula ka, minsan, hindi ka naman aware eh. 'Di ba? Hindi ka naman aware na, ay, dapat hindi pala ganito. Pero dahil hindi mo na itanong, hindi mo na ipamonitor, hindi na pag-usapan, hindi na adjust. So, importante ang assessment para magkaroon ka ng awareness, para magkaroon ng correction, so that you can have improvement. Assessment helps you grow kasi alam mo kung saan ka mahina at saan ka magaling. Alam mo ano yung mga bagay na kailangan mong i-improve. And at the same time, bakit importante yung assessment? Especially if you do it with your team, para sa accountability. Sabi mo nga, accountability. 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 In two ways. Accountability first sa sarili mo. Kasi hindi mo pwedeng lokohin sa sarili mo. Tandaan mo, ang resulta hindi nagsisinungaling yan, di ba? Hindi mo pwedeng lokohin sa sarili mo kasi may concrete basis ka ng progress mo. So you are accountable to yourself. If you do this with your team, di ba? Nagkakaroon ka din ng accountability sa kasama mo. Na, uy, wait lang. For example, isang grupo kayo, 10 kayo. 9 kayo, nag-goal si coach ng 20,000 income this month. Lahat kayo, na-hit nyo na yung 20,000. May isang kayong ka-teammate na hindi pa. Anong gagawin mo? Di ba? You became accountable. O sige, pagtulungan natin yan. Hindi pwede na hindi ka makahit ng goal. So, assessment can also build teamwork within your team. Di ba? Ang assessment po para yung salamin. 'Di ba? Ang assessment, para yang salamin, pero hindi siya para i-judge ka, kundi para ipakita sa iyo yung totoo. Para alam mo kung ano yung mga dapat mong baguhin sa sarili mo. Remember, goal plus assessment plus close monitoring with your mentors. It can give you progress. So, kung may goal ka, 'di ba? Walang assessment, hindi mo namamalayan, nasa maling daan ka na. Kung may assessment pero walang goal, 'di ba? Useless din kasi wala kang sinusukat. Kailangan magkasama 'yan. So, set a clear goal. Always check yourself through assessment. That's the only way para maging tuloy-tuloy yung growth at success mo. Because the truth is, ang success po hindi yan aksidente. Success is intentional. And it always starts with a clear goal and honest assessment sa mga bagay na mas magpapalupit pa sa'yo. Lalo na po ngayon, guys, 'di ba? Right now, December is fast approaching. Kanina pinag-uusapan natin. The year is already ending. Picture yourself, 'di ba? Ano ba naman yung this December? Mas confident, mas successful, mas fulfilled ka. Nakikita mo yung sarili mo na mas malapit sa dreams mo kasi this time, you didn't just dream. Alam mo na nagtrabaho ka. You allowed yourself to be guided, to be monitored, and be pushed by your mentor. And the best part, 'di ba, yung life na nai-imagine mo ngayon, pwedeng maging reality mo by December. Yung buhay na punong-puno ng growth, nai-imagine mo ba? Yung buong puno ng growth, punong-puno ng breakthrough, punong-puno ng success, yung hapagkainan ng pamilya mo na punong-puno, reunion ng angkan mo, na ikaw ang may sagot, yung ikaw ang santa ng family mo kung wala kang Pasko sa New Year. 'Di ba? Pagdating ng reunion ng family mo, ikaw yung nagbibigay.
Tandaan mo, masarap yung nabibigyan ka, pero iba yung pakiramdam na alam mong ikaw yung nakakapagbigay kasi na-bless ka, kasi alam mo, kumilos ka, tumabaho ka because you grow. 'Di ba? That's why you became successful. Pero tandaan mo, lahat po yan, yung December na visualize mo ngayon, lahat yan magsisimula tonight. Hindi bukas, hindi next week, ngayon. 'Di ba? Kaya alam mo, bago ka matulog mamaya, dapat mamaya, I want you to do this powerful step. 'Di ba? Assignment. 'Di ba? Akala niyo sa school lang may assignment kayo. Tonight, bago ka matulog tonight, isulat mo yung goals mo. Isulat mo kung ano yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo bago matapos ang taon. 'Di ba? Huwag mo lang siyang isipin, isulat mo. Kasi written goals creates commitment. Tandaan mo, December is waiting. The only question is, 'di ba? Darating ka ba ng December na it's still the same you? Will you arrive there na you are the same person na kung sino ka today? O someone na mas stronger, mas better version ng sarili mo? Tandaan mo, the choice is yours and it starts tonight with your goals. 'Di ba? Last week ba? Sige nga, I want you to unmute. Last week ba may binigay sa yung goals ang coach mo? Sige, unmute. po. Meron? Yes, Di ba? coach. Yes. Coach. I believe Yes po. tama ba na lahat ng Happy pa, Spartans Elite is binigyan ka ng weekly goal na isang direct ng coach mo, tama? Tama, Yes, coach. Yes, coach. Can you type 1 sa lahat ng nakahit ng minimum 1 direct this week? Type 1. Okay, sige, tingnan natin and let's all acknowledge, let's all congratulate din, di ba? Si Faith, di ba? Si Chris, Arjon, Grace, Arlene Rivera, sino pa to? Mary Ann Calubad, Coach Eden Rabanal, si Sir Roy, si Alicia, Sir Anton. So ito, madami may mga goals. Ngayon, ang tanong, sino dito yung wala kang direct pero nag-upgrade ka ng account mo, sumabay ka sa promo? Because that's also is recognized as your goal. Sige, type 2. Yung mga nag-upgrade naman, type 2. Lahat ng mga nag-upgrade ng account this week. Yung bumili ka, isa, kahit, di ba, may promo ngayon, may 2,000 na cashback. So, si Dan, si Jenny, si Rio, si Christopher, di ba? Si Mirna, si Flor, di ba? Sige, palakpakan natin lahat ng nag-upgrade, lahat ng mga may direct, di ba? And at the same time, nag-goal din tayo, ano yung sa pagbibenta ng product. Kasi syempre guys, bukod sa direct, isipin mo kasi guys, no? Every week, maka-isang direct ka lang, cash is king. Meron ka agad 5,000. 5,000 in 1 week, ang laking bagay na yun. Platinum lang yun paano pag na-direct mo, diamond? Ma'am Arlene Ponje is here. I just want to spotlight, guys. Ma'am Arlene, sorry biglaan, but I just want to spotlight. Si Ma'am Arlene po, nakabasag ng direct last week, diamond. Magkano kinita mo, Ma'am Arlene, in 1 week? 158,130. 158,000 pesos. Yes, coach. Congrats, ma'am. Ang tanong, Thank you. Thank you. Congrats, ma'am. Congrats po. Congrats, po. Ma'am Arlene. alam mo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi nung nagpa-goal ng isang direct, hindi siya pumayag na hindi makadirect. Sabi ko nga, makadirect ka ng isang platinum, 5,000. Paano kung katulad ni Ma'am Arlene, yung madirect mong isa, nag-diamond, kumita ka 158,000. Diba? Pwede. Pwede. Pwede, coach. Pwede, coach. So, alam mo yan, yung mga small goal na gano'n lang isang direct, hindi ka papayag na wala kang makausap, hindi ka papayag na wala ka kahit isa lang. Tandaan mo, yung big dreams, nanggagaling yan sa mga liit-liit na bagay na hindi ka pumapayag na hindi mo mahit. So, kahit po product, sige nga, i-chat nyo dyan this week. Sino yung may mga benta ng product? Sige, i-chat nyo nga yung mga nabenta nyong products habang may share ako sa kanila. Sige, i-chat nyo dyan sa chat box natin. Kasi po last week, actually, we started nung tinuro po sa amin ni Coach Jay tong intense monitoring. Talagang in-apply namin siya agad ASAP. So, I just want to share you, this is the result of our intense monitoring last week sa Dream Chasers. Share ko lang po sa inyo. Actually,
kulang po 'to, 'di ba, kasi yung grupo po ni Jam hindi po namin nasama dito, 'di ba? O Jam, shinout-out ko na, 'di ba? So, ay actually hindi rin 'to yung updated pala. Actually, we have updated pa nito, hindi pala 'tong updated yung nailagay ko, pero it's 30 plus. 33 po in 1 week yung naka-hit po sa'min ng One Direct. Imaginin mo dati dahil hindi ka naka-monitor at the same time wala ring hini-hit yung iba na goal, kaisa-isang direct hindi tinatamaan. Pero imagine mo, sa grupo mo, imagine mo, members mo, 33 of your members nakahit ng One Direct. Masarap ba? 'Di ba? Ikaw na lang mismo mahit mo, pwede na. Ang malupit, ang dami pang mga nakabenta ng products. May 8,000, may 4,800, madaming, yung mga malalaki hindi na isama dito, meron sa amin 20,000, meron 15,000 in 1 week na bentang produkto. So, totoo lang guys, yung pagbenta ng product, this is something that a lot of people are neglecting. Do not neglect your retail sales. Ang gaganda ng produkto natin, wag mong suluhin. Imagine mo helping, promoting your products to other people, helping them para ma-experience nila yung benefit ng product natin, kumikita ka pa. So imagine mo, makabenta ka na ng isang barley a day, 1,200 times 7. Magkano yon? Mali yung tanong ko. Ano pala to? Mathematics, 6, 4. Diba? Imagine mo, makabenta ka lang ng isang barley a day, may 8,400 ka a week. Ang tanong, may 8,400 ka a week, makakabayad ka ba ng kuryente? Sige nga, magamit ka. Makakabayad ka ba ng tubig? Yes, coach. Yes, coach. Yes, coach. Yes, Yes, coach. coach. Yes, coach. Yes, coach. Imagine mo this week, meron kang coach na nagmo-monitor sa'yo. Imagine this week, di ba? Merong mentor na hindi papayag na hindi mo yan mahihit dahil maa-assess nyo kung ano yung mga bagay na kailangan mong gawin para this time mahit mo siya. Sabi ko nga po kanina, lahat yan, yung masarap na Pasko, bagong taon na pinag-uusapan natin mula kanina, magsisimula po yan tonight. Hindi bukas, hindi next week, ngayon. Kaya tonight, sabi ko nga po, mabilis lang po ang Rev Up Monday natin. Tapos na po ako because tonight, I will leave you to your teams. I will leave you to your coaches. Tonight, di ba, we will end this Zoom meeting. Guys, listen very carefully. I want you to listen very carefully. We will end our Rev Up Monday early para masendan ka ng coach mo ng panibagong Zoom link. Your mentors will give you a new Zoom link dahil tonight, tama ba na naintindihan mo na importante ang monitoring? Sige nga, unmute. I want to feel the energy. Yes, Yes, coach. coach. Coach, what I'm waiting for. Yes, coach. Yung kailangan mong ma-adjust. So tonight, we will end early para magkaroon kayo ng actual assessment with your mentors, with your coach. Hiwa-hiwalay po to For example, Convergence, hindi magkakasama. Ang Dream Chasers po, hindi rin magkakasama. So, mag-intay ka sa coach mo ng Zoom link mo. 'Di ba? So, you will do an assessment. You will do a close monitoring, magbe-briefing and debriefing po kayo para at least ma-improve mo yung mga kailangan ma-improve, magawa mo yung mga hindi mo magawa, hindi mo nagawin yung mga bagay na dapat di mo gawin. Simula na po ng bantayan. Sabihin mo nga, bantayan! Bantayan! Bantay, bantay. Bantayan! Wala na po ng bantayan kasi walang maiiwan. Wala po maiiwan sa atin kasi sama-sama tayong aangat. Because this week, 'di ba? Kung ikaw man hindi mo na-hit yung goal mo, last cut off. This week, huwag kang papayag na hindi mo ma-hit. And of course, your mentors will do the same. Kami rin po with Coach Jason De La Cruz, Coach Katrina De La Cruz na tinuro, guidance na binibigay sa amin because of their vision na talagang maiangat po ang lahat, 'di ba? Na lahat ang goal natin, lahat po tayo next Monday night or Tuesday morning mag-e-encash para what if, 'di ba, mag-check day tayo sa office next Saturday. Yung sama-sama tayo lahat kukuha ng cheque kasi lahat may cheque. Ang tanong, excited ka ba? Excited ka na ba? Coach. Yes, Coach, super excited. Sobrang excited. Yes, coach. Excited. So, we will have the same goal. So, until ma-master mo, hanggang lumupit ka.
Let na goal this week, starting tomorrow, August 19 until Monday next week. Our goal is 1 direct, makapag-direct ka at least isa, minimum 1 direct. Or, halimbawa, 1 direct, pwede rin po ang upgrade. So, halimbawa, wala kang 1 direct pero nag-upgrade ka ng isang account, counted na po yun. Basta nag-upgrade ka sa sarili mo. So, guys sa mga coaches, halimbawa, nag-upgrade yung member mo, sa member mo mapupunta yung points, hindi sa'yo. Okay? Sa goal natin sa Spartan. So, 1 direct, at the same time, di ba, i-push mo, makapagbenta ka ng produkto everyday. Tandaan mo, kahit isang sabon lang. Kahit nga isang sachet lang po ng barley, pwede na. Di ba? So, magbenta ng products at the same time, yung monitoring po natin when it comes sa pagpo-post everyday, kailangan lahat tayo po is, ma-master po natin na lahat tayo nakakapag-post. We have to, alam mo, realization ko po lately, kailangan po natin sumabay sa digital era. Kailangan nating sumabay sa social media. So, alam mo yon, kahit hindi ka techie, aralin mo, mastery mo everyday, nagpo-post ka, nagbebenta ka ng produkto, and everyday, and in isang linggo, ang goal po natin, meron kang isang direct. Ang tanong, meron pa pala tayo isang goal din, guys, so announce ko na lang din. Ang goal mo din, dapat this week, lalo na po, magkakaroon po tayo ng SMX event. So, we will be celebrating our 11th anniversary po sa ating grupo, sa ating company, sa SMX, this coming October 4 or 5. So, magkakaroon po tayo ng ating SMX or good summit event. So, guys, please secure your ticket. Ang goal mo this week, ma-secure mo na yung ticket mo. Bakit? Nag-aagawan po sa ticket. Nag-aagawan na po lahat. Bakit? Kasi po, may promo po na ibibigay si boss. Alam niyo naman po ang company natin magpa-promo, tama? Pero ito pong promo na ibibigay ni boss para lang po sa mga may ticket para sa ating Good Life Summit. So, ang goal, isama mo on our 4th goal, coaches, di ba? Ang 4th goal, dapat lahat ma-secure mo na ang ticket mo this coming SMX and makapagsama ka, makapagbenta ka ng isang ticket pa na nasasama sa'yo. Diba? Na meron kang guest din. Alright? So, i-recap ko lang. 1 direct or 1 upgrade, magbenta ng products, daily posting, and makabili ka or makabenta ka ng isang ticket para sa ating SMX convention. Alright? Para hindi ka maubusan. So, with that, guys, ang tanong, are you ready sa assessments? Yes, coach. Ready na. Coach. Coach. Alam ko, itong gabi na to makakatulong sa'yo. So, guys, please, huwag kang papayag na hindi ka pumasok. Right? Huwag kang papayag na hindi ka pumasok sa Zoom meeting na ibibigay sa'yo ng mentors mo because tonight is the night na pag sinimulan mo to at inabsorb mo, ginawa mo, sinapuso mo yung activity na gagawin natin ngayon. Trust me. Next week is a different week for you. And we are excited kasi wala po kami ibang gusto kundi kumita, rumisulta, lahat, bawat isa, bawat individual dito sa Spartans Elite. Kasi sabi ko nga po kanina, sama-sama tayong aangat, walang maiiwan. So with that, guys, congratulations and see you on your Zoom meeting. So, good night, guys. Bye. Di pala good night. Goodbye, guys. And go to... Thank you, Joanna. Thank you, Coach Yes, Joanna. thank you po. Joanna. Coach. Coach Joanna. Thank you so much.